Gatan sa luya. Binabalatan yun. Masarap yun. Mabuti at lumutang. Anong tawag dyan ka-fishing next? Sa isdang yan? Sa kanila, niloto, balikan. Dito naman sa ating tutukan. Ang tawag ko dyan, isda. Ano? Isda pala. Yun, nagulo yung aming kitay oh. Tingnan nyo, ilang piraso na yan. Nabuhol-buhol. Gawa yan nung isang magkikitay. Napatungan kasi na namin yun. Siguro pinutol ito. Kaya ganyan yung sistema oh. Grabe. Oh. Ilang pirasong kawil na yan, ay ilang pirasong nailo na yan na nagsama-sama na. Yan, doon na lang yan sa tabi aayusin. May isda pa naman pati oh. Sayang. Oh, may isda. Oh. May pagi. Yan oh, may pagi. Baka buhay pa. Aroy, patay na yung pagi. Patay na oh. Yan, hindi na lumalangoy. Patay na. Oh. Patay na. Kunin na natin to. Kukunin na namin yan. Sayang naman kung itatapon. Hinihingi naman yan sa tabi. Kinukunot nila. Kung itatapon namin, sasayang din. Kaya kinuha namin, maliit pati. Yung natural lang yun na pagi. Hindi naman yung mga nalaking pagi yun. Ibang klaseng mga pagi. Maraming klase pala ang pagi. Yan yung mga ordinaryong pagi lang dito sa tabi. Ganyan na yung kalalaki. Yan. Putol talaga yung kitay namin. Naputol talaga. Titingnan natin kung kutsilyo o nakagat ng isda. Kasi pag talagang veterano sa paglalaot, alam na yan kung naputol or pinutol talaga. Sa tingin ko ay pinutol talaga. Kinagat. Dahil kung dun yun sa may kawil, yun, pag nasa tapat ng kawil yung pagkaputol, sigurado kami na isda yun. Dahil yung pagsipad ng isdang maliit, kakainin ng malaki, napuputol din yung bayan. Pero pag yung nasa gitna talaga siya, yung sa pagitan ng dalawang bingwit, yun, tao ang may gawa nun, hindi isda. Yan, malaking isda. Yung
sibad na yan, kinain pa rin ng malaki. Kaso hindi kinakaya. Hindi kayang lumudin. Yan mga ka-fishing, madali na rin kaming matapos. 3 buyan na lang yung aming tandawin. Madali na.